Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang nais ko pong ibahagi ngayong araw is patungkol sa buhay na ito na kung ano man yung ating tinatahak ngayon, ano man yung ating ginagawa dito sa mundo, ay mayroong limitasyon. Kaya ang panawagan ng ating Diyos sa buhay ng bawat isa na magbalik loob sa Kanya, na humingi ng kapatawaran sa kung ano mang nagawang kasalanan na naging sanhi ng pagtalikod natin sa Kanya, sapagkat hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mawala sa mundo na paroroon sa impyerno, kundi ang kalooban ng Diyos ay maligtas tayo at mamuhay sa kanyang kalooban, sapagkat anumang uri ng kasalanan na ating nagawa dito sa katawang lupa ay sinugo ng Diyos si Kristo Jesus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya kung anumang klaseng kasalanan, from nagkaisip ka or hanggang sa paglaki mo na nagawa mong kasalanan, at 'pag tayo hihingi ng kapatawaran batay sa Biblia sa 1 John 1:9 na 'pag kinonfess natin yung ating kasalanan sa Diyos, gaano man na ito kalaki ay handa tayong patawarin ng Panginoon. At kung dito sa mundo naranasan natin yung mga pagsubok, challenge and test, mga malungkot na sitwasyon ng buhay ng isang tao, sapagkat sa ating katawang lupa maraming mga tinatahak ito habang nasa katawang lupa. At maraming mga bagay na dumarating sa ating buhay na maaaring nagpalungkot, nagpahina, maaaring dumaan ka sa panahon na nagkasakit ka, nanlumo ka, or anumang estado ng buhay o kalagayan yung meron ka, ay may pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan, na sabi nga niya sa John 3:16 na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat tayo ay manampalataya sa ating tagapagligtas na si Kristo, sapagkat yung buhay po natin sa katawang lupa ay may hangganan. Kaya laging paghandaan natin yung second life, 'wag lamang yung materyal na bagay na kailangan ng katawan natin, ano po. Sapagkat maraming tao yung priority nila yung makatulong sa pamilya, maganda 'yan. Pero yung materyal na bagay lang ang kanilang naipaabot, subalit ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Biblia, never po nilang naipaabot. Kaya dapat pakanaisin natin na maiparating ang salita ng Diyos sa ating mga pamilya, asawa, anak, kaibigan, kakilala. Sapagkat sakali mang dumating yung panahon na sila po ay paroroon na sa pangalawang buhay, hindi sayang yung salita ng Diyos na kanilang napakinggan, sapagkat magwo-work out ang salita ng Diyos sa kanila na nangakong hindi kita iiwan at pababayaan, the way na ikaw ay susunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat lahat po tayo ay mamamatay physically. Pero habang tayo ay nandito sa mundo, ang gusto ng Diyos, bago tayo mamatay, ay mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, isuko natin ang ating buhay ng buo sa kanya, sapagkat ito ay may buhay, may kasamang bonus na walang hanggan pa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, na nasabi nga niya sa John 14:6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kaya sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo na sinugo ng Diyos para tubusin anumang uri ng ating kasalanan na ginamit ng Diablo para tayo magkasala at maging marumi sa paningin ng Diyos, ay winakasan ng Diyos ito sa krus ng Kalbaryo. Kaya napakalaking biyaya sa ating buhay na mayroong Diyos na tumanaw at nagbigay ng kaligtasan sa atin, na hindi sayang yung ating pananampalataya sa Kanya, sapagkat after ng buhay na ito ay may kaakibat na buhay na walang hanggan. Pero habang nandito tayo sa mundo, hindi tayo exempted sa mga pagsubok sa buhay, sapagkat dito sa mundo ay mayroong hangganan ang katawang lupa. Nasabi nga sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya't habang tayo po ay nandito sa katawang lupa, huwag nating kaligtaan i-priority ang kalooban ng Diyos ang maghari sa ating buhay, sapagkat hindi po natin alam kung anong magaganap bukas, kung tayo ay nandito pa ba sa mundo o kung yung mahal natin sa buhay ay nandito pa. Kaya dapat maging aware po tayo, lagi po tayong manalangin
humingi ng pamatnubay, divine protection sa ating Panginoong Diyos. Gaano man karami ang pagsubok na dinaraanan ng bawat isa, hindi ko alam yan. The only God ang nakakaalam. Siya lamang yung nakakaalam sa anumang sitwasyon ng bawat isa sa atin. Ang mahalaga, habang tayo ay nabubuhay, ay mamuhay tayo at sumunod sa kanyang kalooban. Yun lamang po at magandang araw.